kasama natin ngayon, former Senator Ping Lacson. Senator Lacson, good afternoon. Good afternoon. Magandang araw, Karen. Sa mga nanonood, magandang araw din sa atin lahat. Okay, unang-una, may isang salita ba si Ping Lacson? Sinabi niyo na noon, magre-retiro na ako. Yeah. Hindi na ako tatakbo. At eto kayo ngayon. Actually, noong 2022, pwede pa akong tumakbong isang term sa Senate. But I decided, sabi ko, hindi na, tama na. 18 years plus another less than 20 years sa military and police service, okay na. And then si Tito Sen, alam mo, medyo may influence sa akin pagdating sa politika si Tito Sen. Sabi niya, pinakiusapan ako, sabi niya, Ping, kung pwedeng partner, ako'y tatakbong vice presidente. I remember. Yeah, yun ang reason. So sabi ko, sige, dito tal, wala naman akong planong bumalik sa Senado. But when you lost, why did you decide to run again? Alam mo, Karen, sa totoo lang, nakakapagod din pala magpahinga. Talaga, oo. Hindi, ito, levity aside, Yeah. Okay, talaga mas masarap yung pakiramdam. Maganda yung buhay, yung bang nakahilata ka sa kama, wala kang iniisip na gigising ka na maaga, Masarap man doon ng Netflix kaysa magbusisi ng budget. Pero at the end of the day, parang bago ka matulog sa gabi, parang tinatanong mo yung sarili mo. Ako, tinatanong ko sarili ko, do I feel better na yung sarili ko na lang inintindi ko at hindi yung kapwa Pilipino ko, So, nag-evolve. Two equally compelling reasons. The second one, yung mga staff ko. Parang yung mga dating staff ko, hindi sila nakalimot na lagi ako hinaharana doon sa aking opisina. Pinupuntahan lang ako, potluck, may dalang mga pagkain. At literally naghaharana na bumalik. Okay. Alam mo, yung band na develop namin with all my staff, among ourselves, not out of loyalty, but out of integrity. Alam nila nung magkakasama kami, they always take pride in claiming or saying na, oy, doon ako sa office ni Senator Lacson. Bakit? Wala kaming katiwalian. Hindi kami tumatanggap ng lobby money doon sa mga aplikante ng prangkisa, yung mga naglalabi ng mga bills na interest ng mga private corporations. Tapos wala kaming pork barrel. Yung aming MO sa opisina, maayos yung paggamit. At kami nakaredy lagi pagka merong audit, regular man, special, or whatever kind of audit na gagawin ng COA, nakaredy kami. Yung aking finance officer, very efficient. Yung aking legislative staff, very efficient. At para nakagawa na namin na magbantay do sa ating national budget, kaba ng bayan. So ito yung pinaghihirapan namin. Midnight oil, pagka yung budget deliberation, budget season, inaabot kami ng madaling araw. Pero masasaya kami lahat. Yung mga tao lumalabas, naghahanap ng mga pwede maging issue, lalo yung mga public works projects. Nakatandaan mo, meron kami pinakita na bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran ng right of way. Oh, so nakilala kayo doon. So dalawang bagay. Una, nakapagod magpahinga. Pangalawa, yung budget. Yeah. Ano ang ikinagagalit nyo sa 2025 budget? Ito na yung, ang tawag ni President Bongbong sa, ang description na ginawa niya. Sabi ko, mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko, hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon, may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman Sid Na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipast-track natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report, na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Kasi kung may blanco doon, alam mo, pagdating sa plenary, hindi pa rin final document kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but I think let's get straight to the point. The budget is signed, batas na ito. Yes. Ang tanong ko sa inyo, how would you describe the budget? Controversial ang budget na Yeah. ito in one word other than subpar. Maraming problema, hindi pwedeng one word. Una-una,
merong question ng constitutionality. Okay. Why? Education sector. Ang maliwanag yung constitution na sinasabing yung education sector, ito yung binibigyan ng highest budgetary priority. Lumalabas ngayon, although nagveto kasi nadagdagan yung public works ng 288 billion. Okay. Naiwan ngayon sa priority yung education sector. Ang kiniklaim ng DBM, hindi, narinig ko pa yung isang dati kong colleague, Senator Gatchalian, na medyo nireakan ko sa X, sa Twitter. Sinama yung PMA, sinama yung PNPA, sinama yung National Defense College. Na training. Yeah, Yun. no, sabihin natin educational institution, but ito yung catch, nakalimutan na ba nila na yung President's message, yung budget message ng Presidente, nung sinabit yung NEP, National Expenditure Program, sa Kongreso, sa lower house, naka-specify doon, pati yung DBM, meron silang press briefer. Sinabi nila, yung education sector bibigyan ng highest budgetary priority in compliance with the Constitution. Pero composed of DepEd, CHED, SUCs, at saka TESDA. 4 lang. Bakit isisingit mo ngayon yung PMA? So, how do you describe that act? Itong ginawa nila. Well, nasa Panluloko ba to? Supreme Court. Pero panluloko ba to? Malalaman natin kung ano maging ruling ng Supreme Court. But Of course, what do siya you yung final. think? Well, sa tingin ko, merong gano'n, parang nagmi-mislead o nang ko-confuse. Kasi pati isasama mo yung mga institutions, learning institutions, na hindi naman kasama doon sa President's message. Okay. Second, mabuti na lang yung dating PhilHealth funds, di ba? Ito, naglagay sila ng additional 2 provisions, special provision, under the unprogrammed appropriations. 3 kasi yan eh. Pag sinabi natin budget, regular, special purpose fund. Nandun sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogrammed. Dati, at saka since time immemorial, 3 lang yung kondisyon na kung pwede mong gamitin yung special purpose fund or yung unprogrammed. Kung merong pera ang treasury, nag-certify na may pera tayo rito. Pangalawa, merong revenue measure na magpapondo sa proyekto. Ang program, standby fund yan eh. Pangatlo, pag may approved loan, dinagdagan nila sa bicameral conference sa 2024. Nilagay GOCC. Ang category na PhilHealth, GOCC. Kasi nag-i-invest eh. May mga bonds lahat. Tapos yung foreign assisted projects. Mabuti na sa 2025, kaya nga sabi ko, mooted na yung petition sa Supreme Court regarding PhilHealth funds. Okay. Dahil tinanggal nila, inamend. Kasi as I was suggesting, sabi ko, amend na lang nila yon. Kasi alam mo, yung General Professions Act is a general law. Basic naman, alam ng mga abogado ito, hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Yung PhilHealth Act as amended, pati yung Universal Healthcare Act, mga special laws yun. Okay. So, I think we don't have enough time. So, ang important, get straight to the point. What's wrong with what happened to PhilHealth? Ang sa PhilHealth, nasa Supreme Court din, But Okay. sabi ko nga, malamang ang decision ng Supreme Court yan, magiging ruling, moot and academic. Kasi hindi Okay. nagagalawin eh. Okay. Describe AKAP. AKAP, ano yun sa'yo? Pork barrel ba yun? Ano ang AKAP? Maliwanag na pork barrel kasi alam mo, nahuhuli rin naman sila sa sarili nilang bibig. 26 billion sa 2025. Nagulat ako nung nagsalita yung chairperson ng Finance Committee ng Senate na nag-agree siya sa House dahil napartihan sila ng 5 billion doon sa 26 billion na AKAP. Sabi ko, teka muna, inaamin nyo na ba na kayo yung mag-implementan yan? Bakit siya sabi nyo napartihan kayo? Di ba ang usapan dyan, natatapos yung role ng mga legislators pagkapasa ng GAA, pag napirmahan na yung Okay. GAA, pag na-enroll na yung bill. Pero bakit bigla na lang na meron silang 5 billion at may 21 billion yung mga congressmen? Another point, narinig ko si Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na hindi ko natatanggapin yung, I will not take it anymore. Maski magkanda hirap-hirap ako sa kampanya, hindi ko na kukunin yung AKAP. Teka muna, kumukuha ka ba dati niyan? Di ba dapat DSWD nag-i-implement at wala kayong pakialam dyan? Kasi ang pakialam nyo lang dyan, i-legislate magkano ba yung kailangan sa AKAP, tapos iwanan nyo na sa implementing agency. Yun ang problema sa budget natin ngayon. Para bang, ano ba ito, parang Congress na lang ba nasusunod? Maski yung insertions
ito, interesting, Karen. But before you talk about the insertions, kung manalo kayo, magkakaroon kayo ng maybe 200 million pesos na akap. If you divide 5 billion to how many senators, you might get 250 million. Tatanggapin nyo ba yun? Walang ganun, Karen. Hindi sa amin yun eh. Pero yung para sa inyo, tatanggapin Hindi nyo sa yun? akin yun. Sa DSWD yun. Ang DSWD is to implement, Yeah. but it is given to the senator for each one. Parang sa congressman. Mali. Karen, Hindi nyo dapat. tatanggapin. Hindi dapat. Bakit ko tatanggapin? Hindi nga dapat. Noon nga merong pork barrel na hindi pa na-declare na ang constitutional. Bawat senador merong 200 million na hindi pa identified yung proyekto. Ano ito? Saka pa lang i-identify. Lamsam yon. Noon pa lang ako kumukuha eh. Ngayon pa ba? Di ba? So, anong masasabi ninyo kay Pangulong Marcos Jr. na hinayaan niya yun? Nag-veto nga siya, hindi pa tinanggal yun. Yung pagbibito, ito isang Oh. puna ko pa rin ito, no? Hindi mo na kailangang i-veto yung unprogrammed fund. Kasi standby lang yan. Tapos, built-in na yung veto power ng presidente sa unprogrammed. Kasi only the president may authorize the release ng pondo subject to 3 conditions yung nabi ko Yeah. kanina. Oo. Ay, bakit ibibito mo yung So, built-in na yung veto? cosmetic lang yun. Baliwala yung veto. Oo, So, ang in-expect kong ibibito niya, yung most of the 288 billion pesos na in-insert ng mga kongresista at saka mga senador. Remember, yung budget ng DPWH, I think, nasa less than ng budget ng DepEd, ng education sector, 200, I Yeah. think 913. Oo. Yun ang nangyari. So, ako kasi nung... Pero palagay nyo, bakit hindi pa vinito Hindi ni ko alam. Pangulong Marcos Jr. ang akap? Ba't niya hinayaan yun kung pork yun? hindi ko alam kung ano explanation doon. Pero Ano ba yun? ang Pamumulitika presidente yun? kasi... Ano yun? Hindi, nakikinig siyempre siya kung ano yung i-advise ng kanyang economic managers, yung DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee or Council. So, yun ang magbibigay sa kanyang advice. Ito pwede i-veto, ito hindi. Hindi naman alam lahat ng presidente. Maski sino presidente, Oo. hindi naman niya makakabi sa lahat yan. Now, some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Why? Mangled nga beyond recognition. Mismo si President Marcos nagsabi, hindi na namin makilala yung NEP dito sa budget na pinasa ng Kongreso. Why? Ako, babalikan ko yung experience ko rin. No? Every time mag-interpellate ako, whether sa committee hearing or sa plenary, ang lagi ko tinatanong, pag alam kong insertion ng Congress, mapa-senador man, mapa-kongresista man, pag alam kong wala sa NEP, ang tinatanong ko muna sa agency, alam nyo ba ito? Alam ko na isasagot, siyempre hindi. Oo. Kung hindi nyo alam to, hindi kayo kasama sa pagplano nito. Siyempre, sagot, hindi. Paano nyo implement ito? So, palagay mo kung nakaupo kayo bilang senador noon, hindi nakalusot ang ilan doon? Marami, alam mo, for 18 years, kinalculate ng mga staff ko, yung na-save namin from the national budget na na-misuse, 300 billion. Dahil Ganun lang nakita karami. nyo. Yes, Oo. yun nga tinatanong ko. Oo. Okay, so tatanungin ko halimbawa yung agency, DPWH, hindi nyo alam ito, hindi kayo kasama sa plano, paano nyo implement ito? Hindi makasagot. So tatanggalin ko ito. Nag-agree sila. Yes, Your Honor, pwede nyo tanggalin kasi hindi namin ma-implement. And that's the reason why, year in, year out, ang laki ng unused appropriations na hindi nagagamit talaga. Sayang yung budget. Okay, marami pang ibang issues at pumili kayo ng isang card, bigay nyo sa akin. Quick answers tayo dito, sir. Parang crossword puzzle. Oo, parang crossword puzzle. Eto, so ang tanong, sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel o hindi ang akap? Sinagot nyo na, Yes. pero once more, Definitely. Yes. ang akap ay pork By their barrel. own admission, hindi ito nanggaling sa akin. By their own admission, lumalabas pork talaga yung akap. Okay, next, sir. Pinaparty-party nila eh. Okay, alright. Pinaparte-parte nila. Ano ang masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? May mga, pwede sabing may mga violation. Ano? Kasi ang confidential intelligence fund, sealed envelope. Pero hindi ito exempted sa audit. No? Pagka nagkaroon ng, say, special audit, at ito talagang hindi pwedeng i-share sa publiko. Kung mag-audit man ng COA, kailangan hanggang hindi na declassify yung intelligence project, hanggang hindi ito na-declare na okay na to, declassified na, hindi na yung confidential, hindi pwedeng isa publiko para mapangalagaan yung mga informante, yung mga assets, yung mga agents. Oo. O ito. Okay.
Next, ano po? Ito daw. Sorry, Okay, sorry. okay. Alright, Parang ito crossword tayo. yan eh. Crossword tayo. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Maiksi lang, sir. Mahabang sagot yan. Yeah, mahabang salaysay kasi stunted nga yung ang daming issue na nag-evolve na ito since so many years ago. No? Hindi lang ngayon ang problema. Okay, but what would you do quickly sa education? Well, sundan natin yung konstitusyon na highest budgetary priority kasi kung hindi mo babudget ang edukasyon, kaya may reason yung mga premiers ng konstitusyon eh. Bakit edukasyon? Ito yung foundation ng ating buong bansa, ng ating mga kababayan. Di ba? Okay, isa pa, sir. Two more. Ito. Okay. Hindi Ito tayo tayo. abot doon, hindi tayo makakablock. Okay. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap, short answer, si dating Pangulong Duterte sa ICC? Yes or no? Ang ICC, ito yung Global Court of Last Resort for the helpless. Kaya nga kailangan makapag-rejoin tayo. Kung merong tinatawag na principle of complementarity, kung hindi nagpa-function ng ating judicial system, kaya nga nagkaroon ng ICC. So kung hindi sa tingin ng ICC, hindi nagpa-function ng ating criminal justice system, may matwid sila na tawagin si Pangulong Duterte para humarap doon. Okay, isa pa, sir. Saan na ba tayo? Last, 5 tayo. Okay. Anong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Diyos ko, Nako. ang haba nito. Mahaba, yan, mahaba quickly. yan, Anong solusyon? Mahirap sagutin, lalo sa ngayon, kasi tumaas yung presyo ng langis, tapos ang kuryente naman natin, hindi naman mababa sa standard ng ASEAN countries, pati sa buong mundo. Ang isang solusyon, long term, yung stopgap, ito siguro yung declaration ng National Food Security Emergency, merong pwede magawa. Ang medium term, pwedeng yung national budget talagang bantayan at talagaan nang sa ganon, hindi masayang yung pondo. Long and short, pag sinuma total natin, corruption yung kalaban ng lahat ng problema ng bansa. Okay. Now, nanalo si US President Donald Trump. Sa kanyang speech, sinabi niya, babaguhin niya ang sistema para hindi maggamit ang gobyerno laban sa mga kaaway nito sa politika. Babalikan ko sitwasyon nyo. You were convicted at one point. Nagtago kayo ng 2 taon. Hindi ako convicted. Okay, go ahead. Cleared. You were cleared? Yeah. Okay, you were I cleared. was persecuted. okay. I don't want to call it prosecution. Malinaw naman yun eh. Since 2001, pag-upo pa lang ni President GMA, katakot-takot na, di ba? Katakot-takot na bunta lang inabot ko Ang talaga. tanong ko, saan kayo nagtago? Diyan lang sa tabi-tabi. Totoo. Sa tabi-tabi na Hindi, malayo. Totoo. Saan kayo nagtago? Sa Pilipinas lang? Hindi, sa labas. Sa labas. So, Meron akong inaanak sa kasal na foreigner na nakapangasawa ng Pilipina. Doon ako nagtago sa okay. kanya. So, you were vindicated already because the charges Yeah. were dismissed, definitely. So, the Court of Appeals dropped the charges and said the evidence was insufficient. Hindi lang yun. Go ahead. Yung principal witness, si Cesar Mancao, ang description nila, untrustworthy, kasi nag-flip-flop. Pero ang leksyon dito kasi... Hindi lang sa insufficient Yeah. yung evidence, kundi talagang indictment nung witness, na nag-iisang witness. Pero by the ang way. mahirap dito kasi, sir, hindi kayo nagtiwala sa justice system natin. So, No, yun ang hindi tanong ganon. ko. What would you change? Kasi nagbago na yung rules of court. Dati kasi, kailangan magpasailalim ka ng jurisdiction ng court bago umandar yung kaso. Nagkaroon ng jurisprudence, ng ruling, na even in the absence of the respondent, pwedeng mag-file ng mga pleadings. Yun ang ginamit ko. Kaya hindi ako lumabas doon sa criminal justice system. Ginamit ko lang yung knowledge at maswerte ako, yung lawyer ko, siya yung lawyer noong leading case na kung saan nabago yung jurisprudence. Pero ang huling tanong ko, ganito ba tayo sa Pilipinas? Ginagamit ang batas laban sa mga kaaway sa Dapat politika? hindi. Because yan ang punto ni Vice President Sara Duterte ngayon. Would you agree with her? Yeah, talaga naman nagagamit. Hindi lamang dito, maski naman sa ibang bansa, nagagamit din naman talaga yung politika sa pag-persecute para ma-prosecute yung kanilang mga kalaban sa politika. Ako naranasan ko first-hand experience talaga. And twice. But do you believe Vice President Sara Duterte should be impeached by the lower house? Based on the Quadcom? Hindi ako pwede kasi kung manalo ako, di ba, magiging trial judge ako. So,
ayoko mag-comment tungkol sa impeachment na maski sino, not only Vice President Sara Duterte. Okay, so karapat dapat ba kayong hindi na ihalali, bumalik sa Senado? Yan. Alam nyo, hindi ko na, ang hirap na kasi 18 years na kayong senador. 'Di ba? Vanguard kayo ng budget. 76 na kayo, sir. Sinasabi ng ilan, hindi ba dapat magpahinga na si Ping Lacson? Yeah. 76, pero ang biological age ko, Karen, hulaan mo, 52. Totoo ba yan? Totoo yan. Okay, Matter of record. Gusto mo, pakita ko sa'yo. Okay. Yung record Sige, ng so wellness bata daw clinic. po siya. Okay. So you have a track record to prove. Hindi ko na tatanungin yung track record doon. Nakita na ng taong bayan yun. Pero bakit kayo kailangang ibalik? Ba't di na lang iba? Bagong muka. Sa opening statement ko, sinabi ko na, no, yung dahilan. Two equally compelling reasons kung bakit nagbago yung isip ko para bumalik at magsilbi ulit. Pero gusto niyo siguro mas maayos ang debate sa Senado. Siyempre, oo. Alam mo, namimiss ko doon sina Sergio Osmeña, maski makulit si Dick Gordon, si Frank Trilon, yung mga inabot ko at least. Ano. Oh. Anything else you wanna add? Quickly. Wala na, you're looking good and it's good to see you again. You're looking good. Thank you. All right. Ping Lacson, maraming salamat po. Yan pong Harapan 2025. Kasama po natin si dating Senator Ping Lacson. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.